Sa panahon na nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng bansang Espanya, kontrolado nila ang ating kalayaan. Tayo'y inaapi, pinagsasamantalahan at niyuyurakan ang ating pagiging Pilipino. Dahil dito ay sumibol ang diwang nasyonalismo sa mga naging bayani ng ating lahi, lumaban sa mga dayuhang naninikil ng ating mga karapatan sa ating sariling bayan. Bukod sa mga kalalakihang nagtanggol ng ating kalayaan at nagbuwis ng buhay, hindi rin biro ang ginampanan ng ilan nating kababaihan sa panahon na inaapakan tayo ng mga dayuhan. Alamin at kilalanin natin ang mga kababaihang lumahok sa pag-aaklas at sa revolusyon para makamit natin ang kasarinlan. Simulan natin kay Teresa Magbanwa. Tinawag na Nay Isa at binansagang Joan of Arc ng Bisaya. Si Nay Isa ay nagmula sa Pototan, Iloilo. Bata pa lamang ay nakikitaan na ng kakaibang kakayahan na tila ba kaya niyang sumabay sa kayang gawin ng mga lalaki. Nag-aral sa iba't ibang paaralan sa Iloilo at sa Maynila. Nakatapos sa pagiging guro. Muli siyang bumalik sa Iloilo para ibahagi ang kaalaman niya bilang guro. Hanggang sa mapang-asawa ang mayaman na si Alejandro Valderas. Ito ang nagturo sa kanya kung paano gumamit ng rifle at kung paano mga bayo. Nang sumiklab ang revolusyon ng Katipunan laban sa mga Kastila noong 1896, ay marami ang lumahok dito sa pamumuno ni Andres Bonifacio. At noong 1898, nang magsimula at makarating sa Iloilo ang pag-aaklas sa gobyerno ng Espanya, sumali ang dalawang kapatid ni Teresa sa Katipunan. At dahil sa pagnanasang makabahagi sa revolusyon, ay sumali rin itong si Teresa sa pakikibaka laban sa mga Kastila sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Pati ang kanyang tiyuhin na si General Perfecto Poblador ay tutol dito kay Teresa sa pagpasok niya sa Katipunan. Pero dahil mapilit ito, ay hinayaan na lamang siya. Agad siyang humawak ng mga tao at agad din nakapagpanalo ng mga labanan. Ilan sa mga labanang ito ay ang labanan sa Barrio Yoting at ang labanan sa bundok ng Sapong. Isa si Teresa Magbanwa sa mga tumulong para mabawi ang Iloilo sa mga Kastila. Pero sa panahon naman ng pananakop ng Amerikano, agad nakuha ng grupo nitong si General Marcos Miller ang Iloilo at nagapi ang grupo nila Teresa, kaya napilitan silang umatras. Pero muling nabawi nila Teresa sa mga Amerikano ang ibang bahagi ng Iloilo sa kanilang muling pagsalakay. Sa kabila ng tagumpay ay namatay naman ang dalawang kapatid nitong si Teresa. At nang mapabagsak ng mga Amerikano ang regional headquarters ng mga Pilipino, ay napilitan na rin sumuko sina Teresa at ang mga kasama niya sa mga Amerikano. Pero hindi dito nagtapos ang kabayanihan ni Teresa. Dahil sa panahon naman ng Hapon, ay ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian para itulong ang mga ito sa mga rebelding lumalaban naman sa mga Hapon. Inialay ni Teresa ang buhay niya sa paglilingkod sa inang bayan. Isa rin sa mga magigiting nating bayaning Pilipina ay si Trinidad Tecson. Siya ay binansagang ina ng Biak na Bato at ina ng Red Cross sa Bulacan. Nagmula sa San Miguel, Bulacan itong si Trinidad at bata pa lamang ay natuto ng gumamit ng armas gaya ng arnis sa pagtuturo ni Tangkad na kilalang magaling sa larangan nito. At na minsan pinasok sila na magnanakaw sa kanilang tahanan, ay pinatikim ito ni Trinidad ng kanyang kakayahan at lumayong sugatan ng magnanakaw na ito. At ng papang-asawa ni Trinidad, si Julian Alcantara, ay nagkaroon sila ng dalawang anak. At noong 1895, silang mag-asawa ay kapwa lumahok sa Katipunan. Sa edad na 47, ay nagawa ni Trinidad na lumaban sa mga Espanyol sa mga bakbakan. At siya rin ang nanguna sa paggamot sa mga Katipunerong sugatan sa Biak na Bato. Sa isang labanan, siya ay nasugatan at nagpanggap na patay para makatakas. Dahil sa galing niya sa pakikidigma, ay inayangat siya ni General Llanera sa posisyong Teniente General. Marami siyang naipanalong laban sa Luzon kontra Kastila. Dahil dito ay kinilala ang kanyang kagitingan. Kinilala siyang ina ng Red Cross sa Bulacan dahil sa masidihin niyang pagtulong sa mga Katipunerong sugatan dito. Naging kasapi rin siya sa grupo ni Gregorio del Pilar na kasamang lumaban sa Bulacan. Bukod dito ay naging Commissionary of War din siya sa Republika ng Malolos. At dahil sa pagod at sa mga sugat na tinamo,
sa palipat-lipat na lugar sa pakikipaglaban, ay napilitan na rin sumuko itong si Trinidad Texon sa mga Amerikano. Ang pagmamahal niya sa inang bayan, ang inspirasyon niya, siya ay namatay sa edad na 79 sa Philippine General Hospital. Isa pa sa mga bayaning babae na baka hindi natin kilala ay si General Aguida Cahabagan, kinilala bilang Joan of Arc ng Kadagalugan, na nagmula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Taong 1897 pa lamang ay nakikidigma na itong si Aguida Cahabagan laban sa mga Espanyol. Isa siya sa mga babae na mistulang lalaki sa gitna ng labanan. Suot ang kanyang puting baro sa pakikidigma at pagtatanggol ng bayan. Dito siya nakilala habang bitbit ang rifle at bolo. Sa ilalim ng pangunguna ni General Artemio Ricarte, sinalakay nila ang garrison ng mga Espanyol sa San Pablo noong 1897. At dahil sa tagumpay, ay hiniling ni General Pio del Pilar kay Pangulong Aguinaldo na gawing generala itong si Aguida. Ginawa nga siyang Brigada General noong 1899 at nagpatuloy ang pakikibaka ni General Aguida sa panahon ng mga Amerikano kasama si General Miguel Malvar. Binigyan siya ng mga tropa na kanyang pangungunahan sa pakikidigma sa mga puti. Pero noong 1902, dahil sa kakulangan ng armas at sa malakas na puwersa ng mga Amerikano, ay napilitan na sumuko itong sina Malvar at Aguida. Laking gulat ng mga Kano na may isang babaeng general pala na may hawak ng 800 katao ang isa sa mga napasuko nila. At ang huli sa mga makikilala nating babaeng nagsakripisyo para sa ating bayan ay si Gregoria Montoya. Si Gregoria Montoya ay tubong Kawit, Cavite na anak ng mga magsakang sina Atanasio Montoya at Jacoba Patricio. Kilala siya sa lakas ng kanyang pangangatawan kahit pa siya isang babae. Napang-asawa niya isang mistisong Chino na si Cirilo Aizon. Pero agad siyang nibiyuda sa loob ng 6 na taon. Naiwan sa kanyang 4 na anak. Pero muli nag-asawa sa katauhan ni Pedro Cacpal at nagkaanak din sila noong 1894. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Pero nang sumiklab ang revolusyon, ay sumapi si Gregoria sa Magdalo na grupo ni Aguinaldo laban sa mga Kastila. Humawak kaagad itong si Gregoria ng mga tao at agad din naman nagtagumpay sa pagsalakay sa Imos. Bumilib sa kanya si Aguinaldo dahil sa kanyang galing at binigyan siya nito ng isang misyon. Nigibain ng isang tulay sa ilog Mabolo na naghihiwalay sa Binakayan at sa Kawit. Dahil nagpadala ng malaking puwersa ang mga Espanyol, kailangan masira ang tulay para di makatawid ang mga ito. Nang matanggal nila ang mga kahoy sa tulay, ay isinunod naman nila ang malalaking beams na 40 talampakan. Nagulat ang lahat ng buhatin ni Gregoria ang kabilang bahagi nito at sa kabila naman ang mga kalalakihan at kanila itong tinapon sa ilog. At noong November 10, 1896, kasama ang 30 katipunero at ang bandidong si Hermiogenes Aguilayan, nagtungo sila sa Noveleta upang tulungan ang grupo ni Coronel Luciano San Miguel laban sa grupo ng huling gobernador general sa Pilipinas na si General Diego de los Rios. Sa isang malawak na palayan sa Calero, Noveleta, malapit sa pampang ng Dalahican, tumayo si Gregoria habang hawak ang bandila ng katipunan at ang bolo sa kabilang kamay nito. Ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng kanyon ng mga Kastila sa gitna ng kanyang katawan. Dahil sa kanyang kabayanihan ay ipinromote siya ni Aguinaldo bilang generala. Hindi matatawaran ang pagmamahal ng mga Pilipino sa ating bayan, mapababae man o lalaki. Pero higit na kamangha-mangha ang mga babaeng may pusong bakal na handang magbuwis ng buhay at iaalay ang lahat para sa ating kinabukasan. Parangal at paggalang sa mga nagsakripisyo at nagbata para ipaglaban ng kalayaan. Hindi matutumbasan ng anumang kayamanan ang pagnanasa nilang makatakas sa kamay ng mga dayuhan. Hanggang dito na lamang mga paos. See you sa next episode. Bye-bye.